Hey, what's up? Magandang gabi. Ito naman si Marsolo. Siyempre, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol dito sa nalalapit na rally ng INC at kung ano pa namang kung ano-ano pang grupo. No, ayon po kay ating Secretary John Vic Remulla is kung kayo po ay mag-rally ng walang permit ay paghuhuling kayo kahit gaano kayo karami. Weh! So, ayan po mga kaibigan, no? Ayon po dito sa ating sekretary ng DOJ, kung kayo po ay lalabag po sa batas ng pagrarally, kung kayo kakandak ng rally, so huliin daw po kayo. So ito po ang tanong natin, kung sakaling lumabag sila at walang permit, sa tingin nyo po ba mapipigilan nyo po ba ang INC? Huwag nyo pong susubukan ang kapangyarihan ng INC. Adya po yan marami po yan. At saka adya po yung iba-ibang grupo, adya po yung ibang sekta, yung mga Muslim, mga Kristiyano, mga Katoliko. Ayan po. Kung sila po ay walang permit, wala kayong magagawa. Hindi nyo yan mahuhuli lahat. Maniwala kayo. Kaya isa itong uri ng pananakot sa gobyerno ay isa itong uri ng pananakot ng gobyerno sa mga tao na gusto lang ipahayag ang nangyayari sa bayan natin, lalo-lalo na ang korupsyon, walang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi ko naman sinasabi na walang pagtulong. Ibig kong sabihin na minimal lang po ang tulong na ibinibigay sa mga nabiktima ng bagyo. So ito, may papanood ako sa inyo gaya na dati, may papanood ulit tayong video na sana po ay mapukaw po ang kaisipan ng mga mahihirap na wag na ho tayo magpapabudol sa susunod at sana po magsilabas na po kayo. Magsilabas na po kayo at sana po ito na po ang una't huli na rally ang magaganap. Sana po may mangyari po. Sana po ay makababa na tong mga pilitin po natin makababa ang mga tao sa gobyerno, dahil pinagluloko lang po tayo ng mga yan. Hawak po nila ang gobyerno dahil alam nyo naman talaga ang pagiging mahirap po ng bayan ay sinasadya po ng taong gobyerno. Maniwala po kayo sa akin dahil kahit papaano pag ginagawa nila ito dahil sinasadya nila maging mahirap, na kukunti lang ang tulong na binibigay sa mga tao, lalo-lalo na yung mga nasa laylayan natin mga Pilipino, nasa laylayan natin mga mamayan. Madali po mabili. Yun po ang teknik nila. Napakapangit na tactics. So ito po mga kaibigan, panuorin po natin to bago tayo magbigay ng comment. Kung kayo magko-comment, ilagay lang po natin dyan sa comment section para naman po babasa po natin. At bandang huli ng video ay magbibigay po tayo ng reaction patungkol dito sa ginagawa ng gobyerno. So ito po. Nagbabala si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla laban sa mga posibleng grupong magsasagawa umano ng destabilization efforts sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo na layong itaguyod ang transparency at accountability ng gobyerno. Aniya, sa ngayon pa lang, sinasabi ko na sa mga nagbabalak ng destabilization, kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod kayo, aarestuhin namin kayo. Ang 3 araw na Iglesia ni Cristo Rally ay nakatakdang ganapin sa Rizal Park mula November 16 hanggang November 18, kung saan inaasahan ang mahigit 300,000 ang lalahok kada araw. Kasabay nito ang United People's Initiative Rally sa People Power Monument sa Quezon City. Ang mga kilos protesta ay bunsod ng nag-uumapaw na galit ng publiko laban sa garapalang katiwalian sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Samantalay para naman kay Atty. Rowena Guanzon, ang ginawa ni John Vic Remulla ngayon ay tila isang pananakot sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para wala nang pumunta sa rally. Hinimok pa ni Atty. Rowena Guanzon ang ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o kahit hindi miyembro ng INC
na lumahok sa rally na ito dahil ang sinuman ay welcome na welcome dahil ito ay isang pagtutol sa korupsyon ng Marcos administration. Dagdag pa ni Atty. Rowena Guanzon na kung sasabihin ng mga loyalista ay ito daw ang bagong Marcos. Nagkakamali sila. It's not new. It's worse pa nga. Ipinamuka at ipinaalala ni Atty. Rowena Guanzon ang mga pangako ni BBM. Ang mga pangako sa Marcos loyalist na i-recover ni BBM ang pangalan ng kanyang amang Marcos Sr. Kaya't hinimok ni Atty. Rowena Guanzon ang ating mga kababayan na ang gagawing rally ng Iglesia ni Cristo o kahit hindi miyembro ng INC ay huwag matakot sa Marcos administration. Kaya't ang destabilization na pananakot daw ni BBM ng Marcos administration sa mga gustong magrally, gustong ipahayag ang kanilang saloobin sa lumalalang korupsyon sa Marcos administration ay isa lamang daw pananakot ni BBM. Wala daw karapatan magparali ang Iglesia ni Cristo kasi inendorso nila sina BBM at Sara noong 2022 at pati ng mga kurakot na senador, etc. etc. Pero nang inendorso ng INC si Bam Aquino, palakpakan ng lahat. Kung ganun sana, minura nila si Bam Aquino nang hingin niya ang endorsement ng INC. Sana minura nila si Leni Robredo noon nang hingin niya ang endorsement ng INC. Basta talaga bumuka ang bunganga ng Unipink, puro katarant ang lumalabas dito. Maski noong National Rally for Peace ng INC noong January 2025, pribadong resources ang gamit ng Iglesia ni Cristo. Sure, may public resources din na ginamit, kagaya ng Quirino Grandstand hanggang Luneta and beyond, pati na ang pulisya, etc. Pero bilang mga taxpayers ng bansa, entitled sila dyan, kagaya nating lahat. Anyway, pribadong pondo ang gagastusin ng INC para sa rally nila next week. In short, kung hindi ka INC member, manahimik ka. Rally laban daw sa korupsyon, pero huwag mag-resign si Presidente Mandaram Bongbong. Si Sara na lang, palagpakan. Napipintong rally ng Iglesia ni Cristo, sana huwag na lang at yung gagastusin ay itulong na lang sa nasalanta ng bagyo. Tandaan nyo, 21 na bagyo na ang dumaan sa bansa. Kasi letter U na yung U1 na pang 21 letter na alphabet. Pero minsan, hindi sinabihan ng dilaw at talyanista sa mga rally nila na sana itulong na lang sa nasalanta ng bagyo ang gagastusin sa rally nila. Pero ng Iglesia ni Cristo na ang gagawa, sana itulong na lang sa nasalanta ng bagyo. Ganyan ang politika ng mga bugok sa ating bansa. Ano pa nga daw ang i-destabilize sa Marcos administration? Hindi naman sila stable. Hindi stable ang Marcos admin. Ipinamukha ni Mr. Will Tucker. Nakitang-kita ng mga Pilipino ang kapalpakan ng Marcos administration. Kaya't ang ginagawa ni John Vic Remulla sa magpoprotesta kasama ang Iglesia ni Cristo ay malinaw na isang pananakot. Takot yarn? Panoorin natin ang buong video. Ay wow! Nananakot yarn? Or baka takot kayo? Ha? Natatakot na ba kayo? Sabi ni Remulla, "We will arrest you." Banta ni Remulla sa aamba ng destabilisasyon sa INC protest. Ano pa bang i-destabilize sa inyo? Hindi naman kayo stable. Ang gobyerno ngayon hindi stable. Ha? Kitang-kita ng mga Pilipino. Ang mga palpak nyo at mga pinaggagawa nyo. Tapos ngayon tatakutin nyo ang mga Pilipino at sambayan ng Pilipino na aarestuhin nyo. Grabe talaga mga lods, no? Dinadaan nila sa takutan, no? Ang mga Pilipino. Ramdam mo mga lods, no? Na parang takot na takot sila no? Ano paranoid. Diba? Paranoid na ba kayo? Remulla, for your information, hindi na nagugustuhan ng mga Pilipino ang performance at pinaggagawa nyo. Ha? Kaya napapraning na kayo. No? Paranoid na kayo. Grabe mga lords, no? Kinasuhan nila si Congressman Kiko Barzaga ng sedition.
Grabe, mas nauna pang kasuhan nila si Congressman Kiko kesa sa mga sangkot sa flood control scandal. Sabi ko na sa iyo sabi ko na sa inyo mga lods, malapit na nating makalimutan yung flood control scandal na yan. Kasi itong gobyerno na to, kung ano-ano ang pinapriority. Ha? Instead na dakpin nila yung mga kurakot, dakpin nila yung mga nagnakaw ng pera, dakpin nila yung mga sangkot dyan sa flood control, iba ang kanilang dinadakip. Iba ang kanilang kinakasuhan. Ang mga kinakasuhan nila, yung mga taong nag-e-express ng kanilang opinion. 'Di ba? Yung mga taong against sa government sa mga nangyayari ngayon. Yun, doon sila nakapokus. Yun yung mga pinagkakasuhan nila. Yun yung mga pinagkukulong nila. Pero yung mga totoong kurakot at totoong nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan, wala. Pabanjing-banjing lang. Imagine mo, Pabanjing-banjing lang. Papasko na, magbabagong taon na. Wala pa ring nakukulong. Kaya't sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, matatakot ba tayo sa pananakot ni John Vic Remulla at ang Marcos administration? Destabilization kuno, baka takot lang kayo sa puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like. So ayan po mga kaibigan nyo, napanood na po ninyo yung video na patungkol ito sa rally na gaganapin sa 16 to 17 or 18. 3 araw po yan mga kaibigan, sana po magsidabalo po tayo upang ma-express natin yung ating saloobin patungkol po dito sa korupsyon na wala naman nangyayari o walang nagaganap na pagpapakulong sa mga kinasasangkutan o mga sangkot dito sa korupsyon na ito, no? So mga kaibigan, no, ang opinion lang natin dito sa patungkol dito sa mga ginagawa ng gobyerno natin, no? Ito po ipagpapakita lamang na takot po sila. Ha? Takot po sila na mawala sa posisyon pag nangyari po yung hindi nila inaasahan na malawakang rally. Halos milyon po ito dahil iglesia po ang gagawa nito, katulad nung una. Halos milyon po ang dumalo. So mga kaibigan, no, sana po kahit hindi po tayo ay insecure ano pa mang sekta ang kinaaniban po natin, sana po ay magsidalo po tayo sa pipintong rally na gaganapin sa loob ng 3 araw. Sana po magising ang mga taong gobyerno na ito dahil hindi na po natin kaya talaga. Anong ginagawa ng mga kasangkot dito sa flood control project na ni isa, halos tumatagal na po ang investigasyon, ni wala man lang naimbitahan na sangkot dito sa rally sa flood control project. Wala man lang makukulong, wala man lang tayong update na kung may iniimbitahan ba sa hearing or sa investigasyon. Puro lang sila kabaliktaran ang ginagawa. Kung sino pa yung nag-express ng salooban nila patungkol dito sa corruption, yung pang unang makukulong, katulad ni Kung Miao, Kiko Barsaga. So yan po mga kaibigan, malinaw po na hawak po nila talaga ang gobyerno. Wala po tayong karapatan na magbigay. Kaya kung tayo po yung magsasama-sama mga kaibigan, mga kababayan, no, wala silang magagawa. Kahit ipakulong po nila tayo, wala silang magagawa dahil napakarami po natin. Ha? Yung mga sinasabi nila nga, bakit hindi na lang itulong yung gagastusin sa rally? So ito po ay malinaw na pagsisigway lang na hangarin natin na maipabot sa kanila ang hinain natin na sana may makulong o may mapalagot sa nasabing pagbubulsa na malaking pera ng gobyerno patungkol nga dito sa flood control project. Pero pag sila po ang nagrally ng malawakan, walang nagsasabi na sana itulong na lang sa mga biktima ng bagyo ang kanilang gagastusin, di ba? Malinaw po na ito po ay takot, natatakot po sila na
baka hindi nila inaasahan ipasukin ang Malacanang. So yun po ang inaasahan natin. Pasukin ang Malacanang, pababain kung sino man ang sangkot dito, sino man ang hindi marunong mamuno bilang presidente. Yan po, Marcos outs. Wag Marcos resign. Outs. Mas pangit pakinggan yung outs eh. Yung resign kasi parang kinakausap mo lang eh. Dapat Marcos out. No? So yun lamang po mga kaibigan at maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At hanggang sa muli po sa susunod na video natin. Sana po manatili kayong sumusuporta pa rin sa channel na ito kahit kukunti pa lang yung ating subscriber. Maraming salamat po. This is Marcelo once again. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please i-hit mo yung notification bell, i-select mo yung all para updated po tayo sa ating mga video gagawin katulad nito. Ano? At ito naman si Marcelo, nagtasabing, Baboos! Yeah!